Anong ginagawa mo sa labas ng ganitong oras? Sigaw ng asawa ko, nanginginig ang boses sa galit. Sa edad na 21, sa isang bansang dayuhan, gabi-gabi akong palihim na lumalabas ng bahay. Ngunit isang gabi, sinundan ako ng aking asawa at nasaksihan niya ang isang eksenang lubos na ikinagulat niya. Saan nga ba hahantong ang isang pag-ibig na binuo sa kabila ng magkaibang lahi at kultura? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang kwento. Ako si Eliza. Ipinanganak ako sa isang mayamang pamilya sa Belarus. Isang bunsong anak na babae. Ang aking ama ay may-ari ng isang construction company. At dahil sa tagumpay ng kanyang negosyo, namuhay kaming mag-anak sa isang malaking bahay sa labas ng syudad. Ang mga alaala ng aking kabataan ay puno ng init at kapanatagan. Sa aming hardin, may mga hanay ng puno ng mansanas na namumulaklak ng puti tuwing tagsibol. Doon kami naghahabulan ng ate ko, habang ang aming ina ay laging nakangiting nagbabantay sa amin. Mahigpit ang aking ama, ngunit walang kapantay ang kanyang pagmamahal sa aming magkakapatid. Kapag nakakakuha kami ng mataas na marka sa eskwela, hahaplusin niya ang aming ulo at tuwing Sabado't Linggo, ipapasyal niya kami sa labas ng bayan. Noon, ang hinaharap ay tila napakaliwanag at matatag. Ngunit, hindi talaga natin mahuhulaan ang takbo ng buhay. Noong ako'y 21 taong gulang, biglang hinarap ng kumpanya ni Papa ang isang malaking krisis. Isang malaking construction firm ang hindi nagbayad sa kanila para sa isang malaking proyekto at paulit-ulit itong ipinagpaliban ang bayad. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Noong una, tumatawa lang si Papa at sinasabing ayos lang, ngunit unti-unti, nababanaag na ang lungkot sa kanyang mukha. Nawala ang tawanan sa aming hapagkainan, at ang ilaw sa opisina ni Papa ay nananatiling bukas hanggang hating gabi. Isang umaga, may mga hindi kilalang tao na dumating sa aming bahay. May dala silang mga dokumento at seryoso ang mukha ni Papa habang iginagabay sila sa kanyang opisina. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas si Papa na namumutla. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng family meeting. Sa nanginginig na boses, sinabi ni Papa, nanganganib na malugi ang kumpanya. Kung hindi natin mababayaran ang mga utang, maaaring mawala sa atin ang bahay na ito. Nang marinig namin iyon, tuluyang nagbago ang aming buhay. Gabi-gabi nang umiiyak si Mama. At ang ate ko ay huminto sa kolehiyo para maghanap ng trabaho. Nagsimula rin akong mag-part-time job. Ngunit ang aming mga pagsisikap ay parang patak lang ng tubig sa harap ng dambuhalang alon ng utang. Sa huli, ginawa ni Papa ang huling desisyon. Ibinenta ang aming bahay at lumipat kami sa isang maliit na apartment sa labas ng syudad. Doon, bawat araw ay isang pasakit na halos hindi kami makatingin sa isa't isa. Ang ate ko ang unang kumilos. Siya ay 28 taong gulang noon. Pumunta siya sa isang international marriage agency at sinabing makikipagkita siya sa isang negosyanteng Ruso. Ang lalaki ay 10 taon ang tanda sa kanya at may malaking kumpanya sa Moscow. Umiling si Papa, ngunit desidido ang ate ko. Para ito sa pamilya. Nangako siyang tutulungan din niya si Papa na makabangon. 2 buwan nang lumipas, nagkaroon ng magarbong kasal ang ate ko. Karamihan sa mga bisita ay galing sa panig ng lalaki at kami ay nakaupo sa isang sulok, pilit na ngumingiti. Nang gabing iyon, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at bumulong, Eliza, sana makagawa ka ng mas mabuting desisyon. Huwag kang tutulad sa akin. Nang umalis ang ate ko, lalong bumigat ang pakiramdam sa bahay. Gaya ng kanyang sinabi, sa tulong ng kanyang asawa, unti-unting nakabangon si Papa. Ngunit wala na silang panahon para alalahanin ako. Ang bawat araw ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre. At makalipas ang ilang buwan, maingat akong kinausap ni Papa, Eliza, ayaw na kitang pahirapan pa sa sitwasyong ito. Nasa tamang edad ka na. Hindi ba't mas mabuti kung, tulad ng ate mo, makahanap ka ng isang mabuting lalaki na poprotekta sa'yo? Noong una,
Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin, ngunit agad itong naging malinaw. Itinutulak din ako ni Papa sa international marriage. Mariin akong tumanggi, hindi tulad ng ate ko. Gusto kong ako ang humubog ng sarili kong kapalaran at hindi ko maisip ang isang kasal na walang pag-ibig. Ngunit unti-unting naging malungkot ang mukha ni Papa. Maaaring hindi ako isang mabuting ama, pero ito na lang ang paraan para sa'yo. Wala nang maibibigay sa'yo ang pamilyang ito. Dahil sa mga salitang iyon, nagsimulang manghina ang puso ko. Naalala ko ang sakripisyo ng aking ate at nakikita ko ang unti-unting panghihina ng aking ina. Sa huli, pumayag akong makipagkita kahit isang beses lang at doon nagsimula ang pinakamalungkot na yugto ng aking buhay. Ang unang lalaking nakilala ko ay isang negosyanteng Aleman. 20 taon ang tanda niya sa akin at sa una pa lang naming pagkikita, sinubukan niyang ipatong ang kanyang kamay sa aking hita. Tumayo ako, umuwi, at umiyak buong gabi. Ang pangalawa ay isang may-ari ng restaurant mula sa Italia. Maayos ang kanyang itsura, ngunit nakita ko ang tunay niyang ugali sa paraan ng pagtrato niya sa waiter habang kami ay kumakain. Ang pangatlo ay isang negosyante ng langis mula sa gitnang silangan. Nangako siya ng kotse, bahay at mga alahas, ngunit may isang kondisyon maging pang-apat niyang asawa. Mayroon na siyang 3 asawa. Muli akong tumanggi at sobra na akong napagod. Hindi ko na po kaya, Papa. Gusto ko na pong tumigil. Bumuntong hininga si Papa. Ngunit nakiusap siya ng isa pang huling pagkakataon. Wala akong nagawa, kundi pumayag. At doon ko nakilala si Marco. Ang una kong impresyon sa kanya ay simple lang. Galing siya sa Pilipinas at hindi siya mukhang mayaman tulad ng ibang mga lalaki at wala siyang mga magagarbong pangako. Ngunit iba ang kanyang mga mata. Hindi niya ako tinitingnan na parang isang bagay, kundi bilang isang tao na may respeto. Sa una naming pagkikita, nag-usap kami sa tulong ng isang interpreter. Prangka niyang ikinuwento ang kanyang buhay. Isa siyang ordinaryong empleyado, isang project manager, sa isang maliit na IT company sa labas ng Maynila at nakatira kasama ang kanyang ina. Nang tanungin ko kung bakit siya naghahanap ng asawa, nag-isip siya saglit bago sumagot. Sa Pilipinas, habang tumatanda ka, mas humihirap mag-asawa. Marami ang tumitingin sa'yo base sa kung ano ang kaya mong ibigay. At ilang beses na rin akong nakipag-date sa mga Pilipina, pero hindi naging madali. Sa totoo lang, nasaktan din ang puso ko. Bukod pa roon, may sakit ang nanay ko. At laging akong nag-aalala na iwan siyang mag-isa. Pero hindi lang yun ang dahilan. Gusto ko talagang makahanap ng isang taong makakasama ko sa buhay na magtutulungan kami. Sa mga salitang iyon, sa unang pagkakataon, bumukas ang puso ko. Hindi siya nagsinungaling. Sa pangalawa naming pagkikita, nag-usap kami tungkol sa aming mga hilig at interes. Pinakinggan niya ako hanggang sa matapos at iginalang niya ang aking mga opinyon. Sa pangatlo naming pagkikita, maingat siyang nag-alok. Gusto mo bang subukang manirahan sa Pilipinas? Kung mahirapan kang mag-adjust o magbago ang isip mo, tutulungan kitang makauwi anumang oras. Dahil sa mga salitang iyon, nakaramdam ako ng malaking ginhawa. Binigyan niya ako ng pagpipilian at iginalang niya ang aking desisyon. At sa sandaling iyon, nagpasya ako. Ang isang bagong simula sa hindi kilalang Pilipinas ay tila mas may pag-asa kaysa sa isang walang katiyakang hinaharap sa Belarus. Tinanggap ko ang alok ni Marco. At makalipas ang 2 buwan, nagkaroon kami ng isang simpleng kasal. Sa araw ng aming kasal, hinawakan ni Papa ang aking kamay at lumuha. Patawarin mo ako. Anak, hindi ako naging isang mabuting ama sa'yo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ayos lang po, Papa. Ito po ang landas na pinili ko. Hindi ito ang buong katotohanan. Ngunit sa sandaling iyon, gusto kong maniwala sa sarili kong desisyon. Bago ako sumakay ng eroplano papuntang Pilipinas, tumawag ang ate ko. Sigurado ka ba talaga? Hindi mo ba pagsisisihan? Nag-isip ako saglit bago sumagot. Hindi ko pa alam.
Pero iba siya sa kanila. Kahit paano, tinrato niya ako bilang isang tao. Natahimik sandali ang ate ko bago nagsalita. Good luck, Eliza. Sana maging masaya ka. At ganoon, kasama ang aking asawang 14 na taon ang tanda sa akin, tumuntong ako sa hindi pamilyar na lupain ng Pilipinas. Pagdating namin sa Naya, nakatayo si Marco na may hawak na placard na may nakasulat na pangalan ko sa Tagalog. Sa hindi malamang dahilan, nagbigay iyon ng init sa aking puso. Ngunit paglabas namin ng airport at pagsakay sa kotse, isang hindi inaasahang balita ang sumalubong sa akin. Medyo lumala ang sakit ni nanay kamakailan, kaya kailangan nating makasama muna siya sa bahay. Okay lang ba sa'yo? Sa mga salitang iyon, parang nanigas ako. Kailangan kong manirahan kasama ang isang biyenang may sakit? Iba ito sa napag-usapan namin bago ang kasal. Hindi ko alam na ganoon kalala ang may sakit na sinasabi ni Marco. Bumuhos ang kaba sa aking dibdib. Hindi kaya ibinenta lang ako? Hindi kaya isang malaking bitag ang lahat ng ito? Pero ang mga isiping iyon ay panandalian lang. Pagdating namin sa bahay at nakilala ko ang kanyang ina, bahagyang nabawasan ang aking takot. Mahina ang kanyang pangangatawan, ngunit isang mainit na ngiti ang sumalubong sa akin. Mabutit nakarating ka, anak, sabi niya sa akin. Dahil sa mga salitang iyon, bigla akong napaiyak. Hindi ko akalain na sa isang dayuhang lupain, ang tawagin kang anak ay magbibigay ng ganitong klaseng ginhawa. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa isang hindi pamilyar na silid at nakatitig sa kisame, nag-isip ako. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa aking buhay. Nangungulila ako sa aking pamilya sa Belarus. Gusto kong makita ang ate ko, ngunit kasabay nito, unti-unti ring sumisibol ang pag-asa na makapagsimula ako ng bago rito. Si Marco ay mabait at mas maalaga kaysa sa inaasahan ko. Baka hindi naman pala ganoon kasama ang desisyong ito. Ganoon ang naisip ko. Pero sa isang sulok ng aking isipan, mayroon pa ring takot. Kaya ko kayang matutunang mahalin siya habang nabubuhay kami ng ganito? O pagsisisihan ko ba ang desisyong ito na ipinaanod lang sa agos? Ang sagot sa mga tanong na iyon ay mangangailangan pa ng panahon. Nang gabing iyon, nakahanap ako ng kaunting aliw sa pag-iisip na ang langit ng Belarus at ang langit ng Pilipinas ay nagpapakita ng parehong mga bituin. Nasaan man ako pa rin ito. Ang una kong umaga sa Pilipinas ay sinimulan ng huni ng mga ibong hindi ko kilala. Ang tanawin sa labas ng bintana ay ibang-iba sa Belarus. Sa halip na malawak na kalangitan, mga dikit-dikit na bahay at gusali ang bumungad sa akin. Noong una, para akong sinasakal sa lahat ng iyon. Hindi ko maintindihan ang wika at hindi ako sanay sa pagkain. Ang amoy ng bagoong at tuyo noong una ay napakatapang at hindi ko makayanan. Ngunit ang aking biyenan, bilang pag-unawa sa akin, ay madalas akong ipagluto ng tinolang manok na may malinaw na sabaw na katulad ng mga sopa sa amin. Malaki ang kapansanan ng aking biyenan, ngunit nakakataba ng puso ang kanyang pagsisikap para sa akin. May dala siyang isang maliit na kwaderno ng mga salitang Ruso at araw-araw niyang sinusubukang makipag-usap sa akin. Eliza, kain na. Masaya ka ba ngayon? Simpleng mga pangungusap. Ngunit ramdam ko ang init ng kanyang pagmamahal. Unti-unti, nagsimula na rin akong mag-aral ng Tagalog mula sa mga simpleng bati tulad ng magandang umaga at salamat. Umabot ako sa puntong kaya ko nang makipag-usap sa pang-araw-araw na sitwasyon. Si Marco ay maagang umaalis papasok sa trabaho. Bilang isang project manager sa isang IT company, lagi siyang naka-Amerikana at maayos bago umalis ng bahay. Karaniwan siyang umuuwi ng 7:00 ng gabi. Ngunit minsan ay may mga team building daw sila at ginagabi siya ng uwi. Noong una, hindi ko maintindihan ang ganoong kultura ng pag-iinuman pagkatapos ng trabaho. Sa Belarus, mas mahalaga ang oras para sa pamilya. Pero laging humihingi ng paumanhin si Marco at ipinapaliwanag
na hindi maiiwasan ang mga ganoong bagay sa Pilipinas. Nang halos 2 buwan na ako sa Pilipinas, biglang lumala ang kalusugan ng aking biyenan. Isang umaga, habang papunta sa banyo, bigla siyang natumba. Nagpanik ako at tinawagan si Marco at binantayan ko ang aking biyenan hanggang sa dumating ang ambulansya. Sa ospital, sinabi ng doktor na may seryosong mukha. Humihina na po ang kanyang mga bato. Kailangan na niya ng tuloy-tuloy na gamutan. Nang marinig iyon, namutla ang mukha ni Marco. Agad kong naintindihan kung ano ang kanyang ikinababahala. Ang bayarin sa ospital at mga gamot ay mas malaki kaysa sa inaasahan. Kahit may health insurance, ang natitirang babayaran ay hindi kayang tustusan ng sahod ni Marco. Bukod pa roon, tuluyan nang nanghina ang aking biyenan at kailangan na niya ng palagiang pag-aalaga. Natural, ako ang gumanap sa papel na iyon. Naging parte na ng aking araw-araw ang paghahanda ng kanyang gamot, pagluluto ng pagkain. Noong una, lahat ay bago at mahirap. Hindi ko mabasa ng maayos ang pangalan ng mga gamot at mahirap intindihin ng buo ang paliwanag ng doktor. Ngunit nag-install si Marco ng translation app sa kanyang cellphone at isinulat niya sa isang notebook ang mga mahahalagang medical terms. Dahil sa kanyang mga munting pag-aalaga, unti-unti akong nasanay. Ang aking biyenan naman, marahil dahil sa hiya sa akin, ay laging mahigpit na hinahawakan ang aking kamay at sinasabing, lumipas ang ilang buwan at unti-unti akong nasanay sa buhay sa Pilipinas. Natutunan ko kung paano mamalengke sa kalapit na palengke at nakikipag-usap na rin ako sa may-ari ng botika sa kanto. Natutunan ko rin mula sa aking biyenan kung paano pumili ng mga sariwang gulay. Kahit mahina ang kanyang katawan, magaling pa rin siyang magluto. Tinuruan ko siya ng mga lutuing taga-Belarus at tinuruan niya ako kung paano magluto ng adobo. Sa ganoong paraan, sa pagbabahagi ng aming mga kultura, naging mas malapit kami sa isa't isa. Ngunit hindi bumuti ang kalagayan ng aking biyenan. Sa halip, unti-unti itong lumalala. Nagmungkahi ang doktor ng mas mahal na gamutan at patuloy na tumataas ang presyo ng mga gamot. Unti-unting lumalim ang mga guhit sa noo ni Marco. Isang gabi, umuwi siya ng mas gabi kaysa karaniwan. Amoy alak siya. Ngunit hindi naman siya mukhang lasing. Pagod na pagod lang talaga siya. Nagtimpla ako ng mainit na tsaa at ibinigay sa kanya. At ngumiti siya at nagsabing, nag-alinlangan si Marco saglit bago sumagot ng maikli. Maraming trabaho sa opisina. Ngunit sa kanyang mga mata, ramdam kong may itinatago siya. Mula noon, mas lalo pang ginagabi si Marco sa pag-uwi. Minsan, lampas na ng hating gabi at may mga pagkakataong madaling araw na siya umuuwi. Nag-aalala ako, hindi kaya may iba na siyang babae? Hindi kaya pinagsisisihan na niya ang pagpapakasal sa akin? Napuno ng mga ganoong isipin ang aking ulo. Isang araw, naglakas loob akong magtanong, bakit ka ba laging ginagabi ng uwi? May problema ba? Nag-isip sandali si Marco, bago sumagot sa pagod na boses. Maraming proyekto sa kumpanya, kaya madalas akong mag-overtime. Pasensya ka na, pinag-alala pa kita. Gusto kong maniwala sa kanyang mga salita. Ngunit mayroon pa ring hindi tama. Bukod pa roon, kahit nag-overtime siya, parang hindi naman tumataas ang kanyang sahod. Tuwing magbabayad kami sa ospital, napapabuntong hininga si Marco habang tinitingnan ang kanyang passbook. Isang umaga, nakita ko ang isang kakaibang card sa bulsa ng jacket ni Marco. Nakasulat dito, Manila Sentinel Security Services. Nakakabasa na ako ng Tagalog, ngunit hindi ko alam kung ano ang trabahong ito. Nang isearch ko sa translator, nalaman kong serbisyo ito ng mga night security guard. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Pagkatapos ng trabaho sa opisina, nagtatrabaho si Marco bilang isang security guard sa gabi. Nang gabing iyon, nang umuwi si Marco, ipinakita ko sa kanya ang card at nagtanong, ano to? May iba ka pang trabaho sa gabi. Nagulat si Marco at napatingin sa akin bago yumuko. Dahan-dahan niyang inamin ang lahat para matustusan ang bayarin sa ospital at gamot ng kanyang ina.
Nagtatrabaho siya bilang security guard tuwing gabi pagkatapos ng kanyang trabaho sa opisina. Minsan, umaabot siya hanggang madaling araw, ngunit hindi niya sinabi sa akin dahil ayaw niya akong mag-alala. Pasensya ka na, Eliza. Gusto ko sanang bigyan ka ng mas magandang buhay. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, biglang bumuhos ang aking mga luha. Isinasakripisyo ni Marco ang kanyang sarili para sa kanyang pamilya. Nagtatrabaho siya gabit araw nang walang reklamo. Lagi lang siyang ngumingiti at nagsasabing, "Okay lang, salamat." Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ito ang tunay na pag-ibig, hindi mga magagarbong salita o regalo, kundi ang tahimik na pagtupad sa responsibilidad ng lalaking ito ang tunay na pag-ibig. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito na pala ang ginagawa mo? Tanong ko habang umiiyak. Ngumiti si Marco ng malungkot at sumagot. Nandito ka na sa isang dayuhang bansa at inaalagaan mo pa si nanay. Ayaw na kitang dagdagan pa ng pasanin. Bilang asawa, gusto kong ako man lang ang umako sa responsibilidad sa pinansyal. Habang naririnig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong may gumalaw sa kaibuturan ng aking puso. Noong una akong dumating sa Pilipinas, takot ako na baka ibinenta lang ako. Ngunit ngayon, iba na. Naging bahagi na ako ng pamilyang ito at si Marco ay tunay kong asawa. At gusto ko ring gumawa ng isang bagay para sa pamilyang ito. May mga araw na umuuwi na si Marco ng 3:00 ng madaling araw. Natatakot akong isipin na halos hindi na siya natutulog. Habang natutulog ang aking biyenan sa tanghali, nagsimula akong maghanap ng trabaho sa internet. Sa aking kaalaman sa Tagalog, mahirap maghanap ng regular na trabaho, ngunit mukhang posible ang mga simpleng part-time job. Lalo na't ang kakayahan kong magsalita ng ibang wika ay maaaring maging isang bentahe. Pagkatapos ng ilang araw na paghahanap, nakakita ako ng isang anunsyo na naghahanap ng foreign staff sa isang 2-4 hour convenience store malapit sa amin. Naglakas loob akong mag-apply at sa kabutihang palad, natanggap ako. Ang problema ay kung paano ko ito sisimulan. Kung sasabihin ko sa aking biyenan, siguradong tututol siya at hindi rin papayag si Marco. Pagkatapos mag-isip, nagpa siya akong magtrabaho ng palihim. Karaniwang natutulog ang aking biyena ng 9:00 ng gabi at si Marco naman ay nagtatrabaho bilang security guard, kaya naisip kong hindi nila mapapansin kung mawawala ako sandali. Nakipag-usap ako sa store manager at napagkasunduan na magtatrabaho ako mula 10:00 ng gabi hanggang 2:00 ng madaling araw. Sa unang araw ko, kinakabahan ako. Tiniyak kong tulog na ang aking biyenan bago ako dahan-dahang lumabas. Ang daan sa gabi ay mas maliwanag at ligtas kaysa sa inaasahan ko. Sa Belarus, hindi maiisip na maglalakad ang isang babae mag-isa sa gabi, ngunit iba sa Pilipinas. Bukas din ang convenience store ng 24 oras at kahit hating gabi, may mga taong naglalakad sa kalye. Pagdating ko sa convenience store, mas maraming customer kaysa sa inaasahan ko. Karamihan ay mga estudyanteng may dalang laptop at mga empleyadong nagtatrabaho hanggang gabi. Mabait na itinuro sa akin ng manager ang mga gawain at ang pagiging dayuhan ko ay naging dahilan pa para maging interesado ang mga customer na makipag-usap. Siyempre, marami rin akong nagawang pagkakamali noong una. Nagkamali ako sa pagkuha ng order at natapunan ko rin ng inumin. Ngunit naintindihan ako ng aking mga kasamahan at tinulungan akong matuto ng dahan-dahan. Lumipas ang 3 linggo at unti-unti akong nasanay sa trabaho. Minsan may mga lasing na lumalapit at nagsasabing maganda ako, ngunit laging may tumutulong sa akin. Maraming mahihirap na sandali, ngunit gusto kong sorpresahin si Marco sa sahod ko. Kapag naiisip ko kung gaano siya magugulat at matutuwa, napapangiti ako. Gabi-gabi, habang naglalakad sa mga kalye ng Pilipinas, mas marami akong natututunan tungkol sa bansang ito. Ang maginhawang pampublikong transportasyon, ang mga convenience store na makikita kahit saan, at higit sa lahat, ang ligtas na mga kalye sa gabi ay talagang kamangha-mangha.
Ang Pilipinas ay isang bansang hindi natutulog, naisip ko, at sa ganitong kapaligiran, mas naintindihan ko si Marco na nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Ito pala ang responsibilidad ng isang lalaking Pilipino. Isang pusong nagpoprotekta sa pamilya sa pamamagitan ng gawa, hindi ng salita. Pag-uwi ko mula sa trabaho, lagi kong inaayos ang damit ni Marco at inihahanda ang kanyang almusal. Lagi siyang nagpapasalamat sa pagiging masipag ko. At unti-unti, naramdaman kong nagiging tunay na bahagi na ako ng pamilyang ito. Ibang-iba ito sa buhay ko sa Belarus, ngunit ngayon, mas matindi ang pakiramdam ko na dito na ang aking tahanan. Si Marco at ang kanyang ina ay ang aking pamilya at gusto kong gawin ang lahat para sa kanila. Pagkatapos ng 3 linggo sa convenience store, nasanay na ako sa dobling buhay. Sa umaga, inaalagaan ko ang aking biyenan. Sa gabi, nagtatrabaho ako sa convenience store. Naging natural na sa akin ang routine na ito. Gabi-gabi, 10:00, tinitiyak kong tulog na ang biyenan ko bago ako dahan-dahang lumabas ng bahay. Naging pangkaraniwan na ito. Noong una, malaki ang guilt na nararamdaman ko, ngunit tiniis ko ito habang sinasabi sa sarili na para rin ito sa pamilya. Malaki rin ang naitulong ng mga kasamahan ko sa convenience store, lalo na si Leo, isang lalaking part-timer, na mabait na nagturo sa akin kung paano mag-adjust bilang isang dayuhan mula sa pagme-memorize ng mga produkto hanggang sa pakikipag-usap sa mga customer na Pilipino. Isang gabi, gaya ng dati, inihanda ko ang gamot ng aking biyenan at tiningnan siyang pumasok sa kanyang silid. Ngunit nang akmang bubuksan ko na ang pinto palabas, biglang bumukas ang ilaw sa sala. Nagulat akong lumingon at nakita ko ang aking biyenan na nakatayo. Namumutla siya at mukhang balisa. "Saan ka pupunta, anak?" Dahil sa isang salitang iyon, parang nanigas ang buo kong katawan. Nawala ang lahat sa isip ko at hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa huli, ang lumabas sa bibig ko ay ang pinakapalpak na dahilan. Puno ng pagdududa ang kanyang mga mata, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Bumuntong hininga lang siya at bumalik sa kanyang silid. Paglabas ko ng pinto, napahawak ako sa aking dibdib. Bumuhos ang guilt. Tama ba ang ginagawa kong ito? Ngunit agad kong pinalakas ang aking loob sa pag-iisip na malapit na ang unang sahod ko. Ang pag-iisip na maibibili ko ng gamot ang aking biyenan ang nagpatatag sa akin. Pagdating ko sa convenience store, mas maraming customer kaysa karaniwan. Nagmamadali akong isuot ang aking apron at nagsimulang magtrabaho. Abala ang gabing iyon, ngunit mas mabuti iyon dahil nakakalimutan ko ang aking guilt. Pagkatapos ng trabaho, habang pauwi, halos sabay kaming pumasok sa gate ng aking asawa. Gulat siyang nagtanong, "Saan ka galing?" "Naglakad-lakad lang ako sa labas." Ang palusot ko. Pagkatapos noon, mas naging maingat ako. Nag-iiba ako ng oras ng pagpasok o gumagamit ng ibang pinto. At pagkatapos ng 1 buwan, natanggap ko ang una kong sahod dahil wala akong bank account. Nakiusap ako sa manager na ibigay ito sa sobre. At nang makita ko ang aking pangalan sa payslip, halos maiyak ako. Hindi malaki ang halaga. Ngunit ito ang unang perang kinita ko sa Pilipinas sa sarili kong pagsisikap. Nang gabing iyon, tinimplahan ako ng manager ng inumin at sinabing, "Good job." Masaya akong nakipagtawanan at nakipagkwentuhan sa aking mga kasamahan. Lagi akong kinakabahan. Tuwing lalabas ng convenience store, nag-aalala ako na baka habang nagtatrabaho si Marco bilang security guard, mapadaan siya sa lugar na ito. Nang gabing iyon, gaya ng dati, maingat kong binuksan ang pinto. Ngunit sa sandaling iyon, may nakita akong pamilyar na anino sa aking harapan. Sa ilalim ng poste ng ilaw sa tapat ng convenience store, nakatayo si Marco. Malinaw ang kanyang mukha, kahit sa dilim. Maitim ang ilalim ng kanyang mga mata, at ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong galit at pagkadismaya.
parang tumigil ang tibok ng puso ko. Nawala ang lahat sa isip ko at nanigas ang buo kong katawan. Dahan-dahan siyang lumapit at tumayo sa aking harapan. Namumula ang kanyang mga mata. Matanda na ako, oo. Pero asawa mo pa rin ako. Gusto mo bang makipagkita sa mas batang lalaki? Mababa at nanginginig ang kanyang boses. Agad kong naintindihan ang ibig niyang sabihin. Akala ni Marco ay palihim akong lumalabas gabi-gabi para makipagkita sa ibang lalaki. Lalo pat kalalabas ko lang kasama si Leo na nagtatawanan. Sa sobrang gulat, wala akong masabi. Nakabuka lang ang aking bibig, walang depensa o paliwanag na lumalabas. Noon, muling bumukas ang pinto ng convenience store at lumabas si Leo. Nang makita niya ang sitwasyon, naramdaman niyang may mali at mabilis siyang lumapit. Lalong sumimangot ang mukha ni Marco. Lumakad siya papunta kay Leo at hinarap ito. Nang akmang susunggaban na niya ang kwelyo ni Leo, sumigaw ako, "Hindi! Nagkakamali ka!" Ngunit si Marco ay balot na ng galit at tila hindi naririnig ang aking mga salita. Nang itataas na niya ang kanyang kamay, mabilis na sumigaw si Leo, "Huwag po kayong magkamali. Nagpa-part-time po siya rito gabi-gabi." "Wala po kaming relasyon." Palihim siyang nagtatrabaho para makatulong sa gastusin ng pamilya niyo. Dahil sa mga salitang iyon, natigilan si Marco. Ang kanyang kamay ay nanghinang bumagsak. Mabilis na ipinaliwanag ni Leo ang sitwasyon, na isang buwan na akong nagtatrabaho doon, na masipag ako gabi-gabi, at na ngayon ko lang natanggap ang una kong sahod. Nawala ang galit, at napalitan ito ng pagkalito at pagsisisi. Biglang namula ang mga mata ni Marco, at sa harap ko, bigla siyang napaluhod. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Nagulat ako sa unang pagkakataong makita ang ganitong panig ng aking asawa. Ang laging matatag at malakas na si Marco, kaya rin palang bumagsak ng ganito. Patawarin mo ako. Dahil sa kakulangan ko, kaya ka nagkakaganito. Nanginginig ang kanyang boses at tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nang makita ko iyon, ako naman ang napaiyak. Ang lalaking ito, nagtatrabaho bilang security guard gabi-gabi at masipag sa opisina sa umaga, pero hindi kailanman nagreklamo. Hindi ko inakala na ang sikretong itinago ko dahil ayaw kong maging pabigat ay magdudulot ng ganitong sakit sa kanya. Naramdaman ni Leo na naayos na ang sitwasyon kaya't tahimik siyang umalis. Bago umalis, sumenyas siya sa akin ng "Kaya mo yan." Kaming dalawa na lang ni Marco ang naiwan sa harap ng convenience store. Lumuhod ako sa harap niya at mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay. "Hindi. Ginawa ko ito dahil mahal kita. Dahil sa responsibilidad at tiwalang ipinakita mo. Lubos kitang nirespeto at minahal. Ayaw ko nang ikaw lang ang nahihirapan." Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Marco. Tumango siya at lalong hinigpitan ng hawak sa aking mga kamay. Nanatili kaming nakaupo ng matagal. Tahimik ang gabi, at tanging ang ilaw ng poste ang nagbibigay liwanag sa amin. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Hindi ko alam kung dahil ba wala na akong itinatago o dahil naramdaman kong mas naging malapit kami ni Marco. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang tumayo si Marco. Hinawakan niya ang aking kamay at naglakad kami pauwi. Walang nagsasalita sa amin, ngunit sapat na ang init na dumadaloy sa aming mga kamay. Pagdating namin sa bahay, lampas na ng 3:00 ng madaling araw. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto, ngunit nakita naming bukas ang ilaw sa sala. Nakaupo ang aking biyenan sa sofa. Naghihintay, mas payat ang kanyang mukha kaysa dati, habang nakatingin sa akin. Sinabi ng asawa ko ang lahat. Akala ko kaya ka umaalis gabi-gabi ay dahil nahihirapan ka na sa bahay. Na ayaw mo ng alagaan ang isang matandang may sakit. Na ayaw mo sa isang mahirap na pamilya. Hindi mo alam kung gaano ako nahihiya. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nanikip ang aking dibdib. Lumuhod ako at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi po, nanay. Mula nang dumating ako sa Pilipinas, dito ko po nalaman
kung ano ang tunay na pamilya. Tinuring niyo akong parang tunay na anak. At ganito ako kamahal ng asawa ko. Paano po ako aalis? Gusto ko lang pong makatulong sa pamilyang ito. Naluha ang aking biyenan. Dahil sa isang matandang tulad ko, naghihirap kayong dalawa. Sabay kaming umiling ni Marco. Sinabi ni Marco, "Nanay, pamilya tayo. 'Di ba?" Ang pamilya ay nagtutulungan. Sa huli, niyakap ako ng aking biyenan at kaming tatlo, kasama si Marco, ay matagal na nagyakapan. Sa sandaling iyon, tuluyan ko nang naramdaman na dito na ang aking tahanan. Ipinanganak man ako sa Belarus. Ang tahanan ng aking puso ay narito na sa Pilipinas. Mula ng araw na iyon, malaki ang ipinagbago ng aming pamilya. Wala nang mga sikreto. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa convenience store at nagpatuloy din si Marco sa kanyang trabaho bilang security guard. Ngunit ngayon, hayagan na namin itong pinag-uusapan. Bago umalis, nagpapaalam kami at pag-uwi, ibinabahagi namin ang mga nangyari sa aming araw. Sinusuportahan na rin ako ng aking biyenan sa aking pagtatrabaho at minsan, dinadalaw pa nila ako ni Marco sa convenience store. Unti-unti ring bumuti ang kalusugan ng aking biyenan. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa regular na pagpapatingin sa doktor at pag-inom ng gamot o dahil nabawasan ang stress sa aming tahanan, ngunit unti-unting bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Isang araw, sinabi niyang tuturuan niya akong magluto ng pagkaing Pilipino at magkasama kaming nagluto sa kusina. Habang tinuturuan niya ako kung paano gumawa ng sinigang, naramdaman kong hindi lang ito isang cooking lesson, kundi isang ritual ng pagtanggap sa akin bilang isang tunay na kapamilya, lalong lumalim ang aming relasyon ni Marco. Nagsimula man ito sa isang arranged marriage, ngayon ay mayroon na kaming tunay na pag-ibig at tiwala. Naging tapat kami sa isa't isa at sabay na hinarap ang mga pagsubok. Minsan, nag-aaway din kami, ngunit kahit ang mga sandaling iyon ay mahalaga dahil ganoon ang isang tunay na pamilya. Nang dumating ang tag-araw at namulaklak ang mga puno ng bougainvillea, dinala ako ni Marco sa isang parke sa may Manila Bay. Ang mga kulay rosas na bulaklak na sumasayaw sa hangin ay parang nagbibigay buhay sa paligid. Naglatag kami ng banig at kumain ng aming baon sinangag at tusino na inihanda ng aking biyenan. Hinawakan ni Marco ang aking kamay at sinabi, "Eliza, noong una tayong nagkita, pareho tayong mailap. Pero ngayon, ikaw na ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Sabay tayong maglalakbay habang buhay." Tumango ako. Hindi naging madali ang aming simula. Ngunit ang pag-ibig at respeto na aming natuklasan ay nagbigay sa amin ng lakas upang malampasan ang anumang pagsubok. Sa ilalim ng araw na iyon, gumawa kami ng isang bagong pangako na hindi na kami mag-isa, kundi magkasamang haharapin ang lahat at isang araw na hindi gaanong nakakapagod ngunit puno ng puso. Sinamahan ko ang aking biyenan sa ospital para sa kanyang regular na check-up. Tiningnan ng doktor ang resulta ng mga pagsusuri at nagpakita ng pagkagulat. Kapansin-pansin ang pagbuti ng kanyang kidney function at naging stable na rin ang iba pang mga jibyaw. Umiling ang doktor at sinabing, isang pambihirang kaso ang ganitong paggaling. Nagliwanag ang mukha ng aking biyenan at kami ni Marco ay nagyakapan sa sobrang tuwa. Habang palabas ng ospital, naisip ko, kung sa Belarus ito, malamang mahirap makakuha ng ganitong klaseng gamutan. Ang sistema ng pangkalusugan sa Pilipinas, kahit may mga hamon, ay may mga magagaling na pasilidad. Ang mga modernong kagamitan, dedikadong mga doktor at nurse, at ang sistematikong pangangalaga ay lahat nakatulong sa paggaling ng aking biyenan. Nabalitaan ko na ang ina ng isang kaibigan ko sa amin ay may katulad na karamdaman, ngunit dahil hindi nakakuha ng tamang gamutan, lumala ang kanyang kalagayan. Sa sandaling iyon, muli kong napagtanto kung gaano ako kasuwerte na napunta sa Pilipinas. Sa pagbuti ng kalusugan ng aking biyenan, unti-unti ring gumaan ang aming pasanin.
Hindi na kailangang magtrabaho ni Marco bilang security guard at binawasan ko na rin ang aking shift sa convenience store. Dahil dito, nakapagpahinga na ng sapat si Marco at mas nakapag-focus sa kanyang trabaho. Hindi nagtagal, nakita ang resulta, kinilala ang kanyang kasipagan at kakayahan sa kumpanya at na-promote siya bilang manager. Nang umuwi siya dala ang balita, puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha. May dala siyang 2 bouquet ng bulaklak, isa para sa akin at isa para sa kanyang ina. Lahat ng ito ay dahil sa inyo. Nakarating ako rito dahil sa pamilya. Ramdam na ramdam ang sinseridad sa kanyang boses. Sa sandaling iyon, muli kong pinasalamatan na pinili ko ang lalaking ito. Sa paggaling ng aking biyenan, nagsimula na siyang tumulong sa mga gawaing bahay. Noong una, mga simpleng paghahanda ng ulam o paglalaba at hindi nagtagal, siya na ang unang gumigising para maghanda ng almusal. Tuwing umaga, puno ang aming mesa ng mainit na sabaw at mga ulam at lagi niyang sinasabi, "Kain pa kayo," habang inilalapit ang mga pagkain. Sa Belarus, ganoon din ang aking ina. Laging sagana maghain, kaya't minsan, namumula ang aking mga mata sa pag-alala. Ngayon, lubos na akong sanay sa buhay sa Pilipinas. Ang trabaho ko sa convenience store ay naging daan para makakuha ako ng trabaho bilang guro ng kultura ng Russia at Belarus sa isang local community center. Noong una, natatakot at kinakabahan ako, ngunit dahil sa interesadong reaksyon ng mga estudyante, nagkaroon ako ng kumpiyansa. Natutuwa ako na interesado ang mga Pilipino sa aking bansa at kultura. Isang matandang estudyante ang nagsabi, "Ma'am, dahil sa inyo, lumawak ang aking mundo at dahil doon, naantig ang aking puso." Isang araw, isang magandang balita ang dumating mula sa Belarus. Sa wakas, nakuha na ni Papa ang bayad para sa proyektong matagal nang hindi nababayaran. Pagkatapos ng kaso sa korte, napilitang magbayad ang malaking construction company at dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon si Papa na makabing muli. Umiiyak na sinabi ni Mama sa telepono, "Makakapagsimula na ulit kami. Mabuti na lang. At panatag na ang buhay mo dyan sa Pilipinas." Nang marinig ko iyon, parang nabunutan ako ng tinik. Maaari na akong mag-focus ng buo rito nang walang pag-aalala. Sa pagbuti ng kalusugan ng aking biyenan, sa promotion ni Marco, at sa pagkakaroon ko ng trabaho, unti-unting naging matatag ang aming pamilya. Puno ng tawanan ng aming bahay, at tuwing weekend, namamasyal kami sa kalapit na parke o nanonood ng sine. Habang naiipon ang mga munting kaligayahan sa araw-araw, may isang tanong na madalas itanong ng aking biyenan at ng aking mga magulang. Noong una, tinatawanan lang namin ito, ngunit habang lumilipas ang panahon, seryoso na naming pinag-isipan ni Marco ang pagkakaroon ng anak. Mayroon na kaming sapat na ipon at malusog na rin ang aking biyenan, kaya't naisip naming ito na ang tamang panahon. Higit sa lahat, sigurado na kaming matatag na ang aming relasyon. At hindi nagtagal, matapos naming planuhin, nalaman kong buntis ako. Nang makita ko ang 2 linya sa pregnancy test, kumabog ang aking dibdib. Pinag-isipan ko kung paano ito sasabihin kay Marco at pag-uwi niya, inilagay ko sa kanyang kamay ang isang maliit na medyas ng sanggol. Noong una, hindi niya naintindihan, ngunit agad niyang napagtanto at niyakap ako ng mahigpit. "Hindi ako makapaniwalang magiging tatay na ako," bulong niya. Puno ng kaligayahan ang boses. Nang ibalita namin ito sa aking biyenan, natulala siya sandali. Bigla siyang tumayo, pumasok sa kanyang silid, at paglabas ay may dala ng isang maliit na baul. Sa loob nito, maingat na nakatupi ang mga damit at sapatos ni Marco noong sanggol pa siya. "Gusto kong ipamana ito sa anak ninyo." Mahigit 30 taon ko itong itinago. Puno ng emosyon ang kanyang mukha. Sa aking pagbubuntis, muli akong namangha sa kultura ng pangangalaga sa mga buntis sa Pilipinas. Ang mga espesyal na pagkain at paalala at ang buong sistema ng pangangalaga bago manganak ay napaka-organisado.
Araw-araw akong ipinaghahanda ng aking biyenan ng sabaw at masusustansyang pagkain at tuwing weekend, dinadala ako ni Marco sa mga concert para sa sanggol. Nagpadala rin ang aking mga magulang ng mga gamit ng sanggol mula sa Belarus. Sa ganitong paraan, sa pagmamahal mula sa dalawang bansa, lumaki ang aming sanggol. Habang papalapit ang aking due date, kinakabahan ako, ngunit sabik din nang magsimula ang labor. Nataranta si Marco, ngunit agad siyang kumalma at inihanda ang lahat. Pagdating namin sa ospital, mababait na staff ang sumalubong sa akin at nagtalaga pa sila ng isang nurse na marunong mag-Ingles para sa akin. Kahit sa gitna ng matinding sakit, panatag ako. Pagkatapos ng 12 oras na labor, sa wakas, isinilang ang aming sanggol. Isang babae na may maliit at malambot na balat at maitim na mga mata. Nang una kong kargahin ang munting buhay na iyon, isang hindi maipaliwanag na damdamin ang bumalot sa akin. Umiyak si Marco habang tinitingnan ang sanggol at hindi ko rin napigilan ang aking mga luha ng kaligayahan. Pinangalanan namin siyang Tala. Isang salitang Tagalog na nangangahulugang bituin, dahil ito ang nagsisilbing gabay sa dilim. Isang pangalan na sumisimbolo sa pag-asang dala niya sa aming buhay. Mula nang isilang si Tala, naging tunay na kumpleto ang aming pamilya. Araw-araw na masaya ang aking biyenan habang tinitingnan ang kanyang apo at si Marco ay nagsikap na maging isang mas responsableng ama. At ako, may bago ng titulo. Isang ina, hindi ko akalain na ang isang hindi tiyak na kasal sa isang dayuhang bansa ay magiging isang ganap at masayang pamilya. Sa unang kaarawan ni Tala, nagkaroon kami ng isang maliit na salo-salo. Dumating si Leo na kasama ko sa convenience store at ang kanyang nobya, mga kasamahan ko sa community center, at maging ang aming mga kapitbahay. Naghanda ng masasarap na pagkain ng aking biyenan at gumawa ako ng dessert mula sa Belarus. Ibinabahagi ang lasa ng dalawang kultura. Nakasuot si Tala ng isang maliit na Filipiniana at masayang tumatawa habang tumatanggap ng mga pagbati. Habang tinitingnan ko siya, hinawakan ni Marco ang aking kamay. Sino ang mag-aakala na darating tayo sa puntong ito? Napakahirap noong una. Ngumiti ako at tumango. Noong una akong dumating sa Pilipinas, puno ako ng takot na baka ibinenta lang ako. Ang hindi pamilyar na wika, kultura, at ang buhay kasama ang isang biyenang may sakit ay lahat mabigat at mahirap. Pero ngayon, iba na. Ang kumpiyansang maglakad mag-isa sa ligtas na mga kalye ng Pilipinas, ang kaginhawaang dulot ng mga convenience store, ang tulong ng maunlad na sistema ng pangkalusugan, at higit sa lahat, ang init ng isang tunay na pamilya ang sumuporta sa akin. Minsan, tumatawag ang mga kaibigan ko mula sa Belarus at nagtatanong, "Masaya ka ba talaga? Hindi mo ba pinagsisisihan?" Walang pag-aalinlangan kong sinasagot, "Oo, masayang-masaya ako. Ito ang tunay kong buhay." Siyempre, may mga pagkakataong nangungulila ako sa aking bayan at gusto kong makita ang aking mga magulang. Ngunit ngayon, ang aking puso ay matatag na nakatanim dito sa Pilipinas. Nang unang makalakad si Tala, nagpiknik kami sa isang maliit na parke. Ilang hakbang lang siya bago matumba, ngunit laging tumatawa at muling tumatayo. Habang pinapanood ko siya, bigla kong napagtanto. Ako rin, dito, ay paulit-ulit na nadapa at bumangon at sa bawat hakbang, unti-unti akong umuusad. At sa prosesong iyon, natagpuan ko ang tunay na kaligayahan, kinarga ng aking biyenan si Tala sa kanyang kandungan at kinwentuhan ng mga lumang alamat. Hindi ko man maintindihan ang lahat ng salita, sapat na ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanyang mainit na boses. Sa tabi niya, tumatawa si Marco habang pinapanood si Tala habang tinitingnan ko sila. Naisip ko, ito ang tunay na pamilya. Ngayon, hindi na ako ang bunsong anak mula sa Belarus, kundi isang manugang, asawa at ina ni Tala sa Pilipinas. Noong una, inakala kong biktima ako na itinulak sa international marriage market. Ngunit ngayon,
Iba na ang tingin ko. Nagkaroon ako ng pagmamalaki na ako ang humuhubog sa aking buhay sa pamamagitan ng aking mga desisyon. Siyempre, may mga pagsubok pa ring darating. Ngunit ngayon, hindi na ako nag-iisa. Kasama ko na ang aking pamilya. Minsan, habang naglalakad sa tabi ng Pasig River, iniisip ko ang Dnieper River sa Belarus at ang Pasig River sa Pilipinas ay magkaiba. Ngunit pareho silang dumadaloy patungo sa iisang dagat. Ipinanganak man ako sa ibang lugar. Ngayon, dito ko hinuhubog ang ilog ng aking buhay at sa agos nito, natagpuan ko ang tunay na kaligayahan. Ngayong umaga, pagising ko at pagtingin sa labas ng bintana, nakaramdam ako ng pasasalamat. Ang sikat ng araw sa Pilipinas ay nagbibigay liwanag sa aking buhay. Kumusta ang kuwento natin ngayon? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Maraming salamat sa panonood.